ay lahat ay may mga pending resolutions patungkol nga sa pagbabago ng batas dito sa PDAF. Tandaan po natin mga kababayan na ang nagaganap pong hearings at pagsisiyasat dito sa Senado patungkol sa PDAF ay in aid of legislation. Ito po kung ano man po yung kalalabasan at laman nila mula sa investigasyon na ito ay magagamit po ng ating mga mambabatas para maghain ng mga kaukulang batas para mapabuti ang sistema at maiwasan ang pagkakaulit ng mga ganitong loopholes sa batas kung kaya't nagkakaroon ng korupsyon. Nakikita po natin, Attorney JJ, itong eksena sa loob po ng Senate Session Hall kung saan magaganap ang Blue Ribbon hearing ngayong araw. At kanina nga, papasok dito sa Senado, gaya ng iyong nasabi, mahaba ang linya sa entrance. At kanina rin nakita natin, Attorney JJ, napakahigpit ng seguridad. Meron nga mga special passes para sa araw na ito, hindi lamang po sa mga miyembro ng media, ngunit sa lahat ng manunood sa gallery. Nakita po natin, I think puno na yung kabilang side. No? Itong kabilang side na ito kasi yung nakikita nating mga bakante para po yan sa mga miyembro ng media at Senate staff. So yung kabilang side po ng gallery ay para sa publiko. But I think it's on a first come first serve basis, no? Kung puno na ay hindi na sila magpapapasok. Unti-unti na pong nagdadatingan ang ating mga senador para sa panibagong araw na naman ng pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee. At ito rin, Cathy, very interesting. Karamihan ng mga nasa gallery natin ngayon ay mga kabataan, mga estudyante po, de uniforme o hindi, pinupuno po nila ang gallery ng Senado ngayon. Diba? Magandang senyales yan, Attorney JJ, dahil this only means na yung mga kabataan po natin ay mas interesado na alamin kung anong ba talaga yung nangyayari sa ating lipunan. Sila po ang magmamana ng lahat ng itong nangyayari ngayon. Kung problema po ang kalalabasan nito, sila rin ang magmamana ng problemang ito. That's right. And it makes me feel good na kahit paano yung mga kahenerasyon natin, Cathy, ay talagang nakikialam. That's right. Kasi tayo-tayo rin naman ang mga susunod, o sila-sila ang susunod rin na magde-define ng future ng ating country. So siguro tama nga na nandito sila ngayon, makita nila live kung anong nangyayari dito sa investigasyon sa Senado. Makikita rin po natin ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. Si Attorney Kimbo po ay naririyan na rin. At mukhang handang-handa na rin sila sa kung anong mangyayari dito sa loob ng session hall ngayong araw na ito. Si Attorney Kimbo, napakatagal na niyan dito sa Senado. Siya po ay kapatid ni Congressman Miro Kimbo. At sanay na sanay yan sa mga Blue Ribbon hearings. Staff pa lang ako ng pumanaw na Senador Rene Cayetano ay nandito na po yan sa Senado. Anyway, nakikita po natin ang pagdating ni Senador Cheese Escudero, isa po sa mga naghain ng resolution that made this Senate Blue Ribbon Committee investigation possible. Samantala po, nais ko lang ibalik ang ating atensyon, Attorney JJ, dun sa naging privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada. Napakahaba po and parts of it were played to you. Naging eksplosibo nga in a sense na marami siyang pangalan na binanggit and karamihan doon ay kanyang mga kasamahan sa Senado. Senador Miriam Santiago, Senador Alan Peter Cayetano, and kinriticize din niya yung naging anyay partial na investigasyon ng COA at selective daw. Pero yun nga, kagaya nga nung sinabi na ating panauhin kagabi ni Attorney Dante Desierto, selective justice is okay rather than no justice at all. Again, sa forum yan sinabi ni Attorney Dante Desierto. Pero alam mo, Cathy, maganda rin naman kasi naging sagot ni Commissioner Grace Pulido-Tan. Sinabi niya na hindi po partial ito, na kumpleto yung report na iyon. Ngunit patuloy pa rin nilang itinutuloy at tinatapos ang pag-audit magmula nga doon sa kinatapusan ng unang report hanggang sa ngayon. At hindi naman nila sinasabi na puro ito lang yung mga may sala. Ang sinasabi nila ay ito ang kanilang obserbasyon at nagkataon lang na yung unang 3 pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa malakihang gastusin. Alam mo, ang comeback kasi ni Grace Pulido-Tan doon sa naging pag-criticize ni Jinggoy, sinasabi niya,
kung talagang hindi siya naniniwala dun sa report, bakit yun din yung report na binanggit niya, na naging basihan din ng kanyang privileged speech. So, in a way, she's saying na the fact that it was mentioned in his privileged speech renders credibility to it. At ito pa nakakatuwa, no, Cathy, ang dami talagang nag-react kahapon at napakarami rin ang nanonood talaga at nakatutok sa investigasyon. At makikita po natin ngayon sa session hall, kapapasok lamang po na Senate Blue Ribbon Chair, Senator T.G. Ginggona. At mukhang maya-maya lamang ay magsisimula tayo. Nung na-interview natin siya, Attorney JJ, matapos ang Blue Ribbon hearing noong Martes, ay sinabi nga niya hindi daw katanggap-tanggap para sa kanya itong naganap na hindi pagsipot ng mga witnesses na inimbitahan. Sabi nga niya, unprecedented daw itong kaganapan na ito. And ito ay naging pag-undermine sa power and authority ng Senado. Yes, Cathy, kasi normally talaga at traditionally and procedurally, magkaiba ang nature nitong Senate Blue Ribbon Committee at ng Ombudsman. At they do not defer to anyone dahil almost equal ito. Ngayon, ang pinagtatampo yata noon ng Blue Ribbon ay bakit magde-defer sila sa pag-i-issue ng subpoena sa powers ng isa pang ahensya. Normally naman, kahit na pending na ang kaso nga sa Sandigan Bayan mismo, ay napapatawag pa rin nila ang mga witnesses nila. Alam mo, this is reminiscent of what happened during the Corona impeachment trial. Nagkakaroon talaga ng medyo, hindi naman clash, hindi naman hiringan, pero dahil isang independent nga ng sangay ang Senado, ngunit ang Ombudsman naman ay isang constitutional body, ang DOJ ay bahagi ng rin ng executive branch. Department. So, nagkakaloon ng kanya-kanyang assertion of powers. That's right. Napakahirap rin naman ng maraming ine-exercise na power at authority. Subalit, kung titignan rin naman natin ito objectively, ay nakabubuti rin dahil alam natin na may mga tao sa gobyerno na namamahala sa atin na masyadong maingat sila at sinisiguro lang na wala silang matatapakan na kapwa nila ahensya at wala sila rin ng mga susuwaying utos. Yan lang medyo naiinip pa ating mga kababayan dahil everyone is being too careful in their proceedings. Sa mga naging interview rin natin, Attorney JJ, ay nalaman natin na marami na palang cases in the past na nagsasabing kahit na ongoing na nga yung hearing sa Sandigan Bayan ay maari pa ring magpatuloy ang pagsisiyasat sa Senado. That's right, oo. Kasi naman magkaiba ng nature ito. Kaya lang siguro ang pinag-iingatan ngayon nga nila Secretary De Lima ay baka nga daw ma-impluwensyahan the way that the Ombudsman, the Office of the Ombudsman might evaluate kung ano man yung sinubmit sa kanila, kung may probable cause ba o wala. But on the other hand nga, patuloy natin sinasabi at kahit naman si Senator Ginggona ay patuloy niya sinasabi that he has full faith and confidence in the Ombudsman, meaning ang atin pong Ombudsman Conchita Carpio Morales ay hindi ho ito basta-basta nagpapasway sa public opinion. She has her own mind and she's been in practice for the longest time at naging judge pa ito for the longest time. Kung kaya't alam natin na ano man ang mangyari, napakatibay po ng paninindigan ng ating ombudsman. Alam mo, sa dami na rin ng mga abogadong katulad mo na na-interview ko, sinasabi rin nila na they can look at it another way. Itong investigasyon ng Senado ay hindi maaring makasira, ngunit makakatulong pa nga sa investigasyon. That's the way to look at it. Dahil maaari daw magamit yung mga findings dito doon sa ongoing cases. Exactly, no? Kasi ito'y fact-finding. So, lahat na mangyari dito, lahat lamang ng factual na lumabas. Panoorin po natin ang pag-uumpisa ng Blue Ribbon hearing. The hearing of the Senate Blue Ribbon is hereby called to order. Good morning. We'd like to acknowledge the presence of Secretary Laila De Lima. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, Your Honor. Morning. Okay, at the outset, let me state that sana sa araw na ito, dapat sana nandito sa Senado si Janet Lim Napoles para ibigay yung storya niya
para sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. However, the subpoena was not signed. And we have, I think this is the third time that Janet Lim Napoles failed to appear before the Senate. She was invited in 2006. She was invited in 2008. And now, the subpoena is not signed. Therefore, I am issuing, rather, I have already issued a letter addressed to the Senate President, Senator Frank Drilon, urging him to reconsider his position or his decision to approve the issue to Janet Lim Napoles. Okay. We will await the response of the Senate President on this matter within the next 3 days. At this point, I'd like to acknowledge the presence of my colleagues, Senator Sonny Angara, Senator Coco Pimentel. Good morning, sirs. And the last time, while we disagreed on the interpretation of law, I have accepted Secretary De Lima's apology, and ma'am, your obedience to the subpoena is highly appreciated.